So, ito yung centroid nito. So, area 1, gawin natin ito si 1, 2, 3. Ang area 1 is equal to 150 multiplied by 15. And then area 2, 150 multiplied by 15, ang galing, times 100 multiplied by 15. O, kahit hindi mo na ano yan. Magkano to? 250. Magkano dito? Same lang. Then, area total. 6,000. Tapos, bar X. So, simula dito, that's 7.5. Yung sumunod, 150 plus 75 plus 15, 90. Then, yung isa, 165 plus 7.5. 172. Magkano? 172.5. So, area total multiplied by the bar Y is equal to 2250 multiplied by 7.5 plus 2250 multiplied by 90 plus 15 multiplied by 172.5. So, magkano yung Y bar? 6,875. Ayan. O, tara, may choices. Ito naman, tuturuan ko din kayo ng syempre, baka naman calculator techniques, no? Baka, ito naman ibang method uli. Bahala na kayo kung ano yung gagamitin nyo. Kung saan kayo magiging mas komportable. Kasi yung paggamit naman ng calculator techniques, no? Depende pa rin kasi sa inyo yan kung paano nyo siya gagamitin, no? Kung mas madalas nyo ba siyang ginagamit or hindi. Kung hindi nyo man ginagamit, edi wag nyo nang aralin. Kasi baka pinilit nyo lang aralin yon para lang tapos ginagamit nyo pa rin yung mas sanay kayo. So ngayon, maghanap kayo kung alin yung mas komportable kayong solution. So una dito kapag may ganyang given, so hatiin nyo siya into different shapes. So ano-ano kaya yung mga shapes dyan? Ilang shapes kaya hatiin natin dyan? Siyempre, pipiliin nyo yung pinaka-konti. Sa tingin nyo, mga ilang hati? Isang malaki rectangle, isang Tatlo. Tama? triangle, isang Tatlo. Kasi isang malaking rectangle. O baka mamaya natin nyo pa yung rectangle. Dalawang rectangle, no? Tapos, binawas nyo na lang yung butas. Or kung gusto nyo, isang rectangle, isang semicircle, triangle, tapos may square ka pa. Okay lang naman. Hindi ko sabing mali yun. Tama naman. Siyempre, pipili na lang kayo ng mas konti. No? So, unang area natin is the rectangle. Second shape is semicircle. Yeah. Oh, yung galing. Meron pa palang mga shape dito. Eh, hindi wala napansin. Okay.
So, ano yung mga area nito? Area. So, ano yung area nung una? That's equal to 800 multiplied by 700. 800 by 700. 56. 560. Okay. So, positive area, no, kapag solid. Pagka may butas, negative yung area. So, this area is equal to, may radius na 300. That is equal to pi r squared. Tama? So, that's equal to negative 90,000 ba? What's 300 squared? 90,000 pi. Then, ito, this is equal to 200 by 400 Sir, di ba po 70, sir? divided by 2. So, that's equal to 45,000. Thank you. And then, ito, that's equal to 1/2 base times height. That's equal to negative 40,000. Tama po, sir. Okay. Ito hindi tayo gagamit ng ng area total. Turuan ko kayo ng, baka magamit nyo din, calculator techniques. This is X. Then this is Y. So si X, so yung centroid niya from the Y axis, no? No? Reference natin sa X, Y axis. So, ano yung centroid ng rectangle from the y-axis? 0, no? Nasa gitna lang, no? Ito yon. Yung centroid naman nito, ng semicircle, so, tandaan nyo ang semicircle kapag nagkakaroon ng centroid, simula dito, this is equal to 4r over 3 pi. Ito yung 4r over 3 pi, no? Ang kailangan nating distance is this one. Yan. So, ibig sabihin, that's equal to 400 minus 4r over 3 pi. Kaso negative. Kasi nasa left siya ng y-axis. So, the distance, this is bar y. Joke lang. X niya. So, the x is equal to 400 minus 4r, ang radius 300 over 3 pi. So, magkano si x? Magkano po? $272.6760. So, lalagay natin dito negative 272.6760. Si triangle, di ba ito siya? So, simula dito, this is 1/3, no? From the height. So, that's equal to 400. Tama ba? This is 400 minus, ito, no? Yung maliit. Which is 200 over 3. So, magkano yon? That is 400 minus 200 over 3. Positive. Magkano po? Po? Point. So, sulat nyo lang dito, positive. Okay. For the bar Y, so ano yung centroid naman nito from the x-axis? So, 700 divided by 2, 350. Then next, ito, simula dito, that's equal to 400. Kasi 300 to, radius. Tapos 700 yung height. So, that's equal to 400. Dito naman, that's equal to 700 minus 400 over 3. So, this is 400 over 3. So, lagay nyo lang 700 minus 400 over
3. O, ngayon, punta kayo sa Calcu, Mode Stat. Pwede ito sa Canon, saka sa Casio, pero hindi pwede sa Casio na ClassWiz, no? Kasi walang negative area sa ClassWiz. So, the mode is equal to mode 3.2. Tama ba? Mode 3.2, mode stat. Tama ba? Mode 3.2. Tapos, A plus BX. Or linear lang. Lalabas dyan yung linear. Okay. Ano yung nakalagay dyan? X and Y lang? O, ngayon, punta kayo sa setup. Shift mode. Tama. Tapos, babaan nyo. Hanapin nyo yung stat. May lumabas na stat. Pindutin nyo yung stat. Tapos, may nakalagay dyan frequency on. O, i-on nyo. Nasundan? Okay. So, ngayon, ang gagawin nyo lang, kasi X, lalagay nyo to sa X. Lagay nyo sa X. X. Tapos, lagay nyo to sa Y. Sige. Tapos, sa frequency yung area. Lapit ka kayo, doon to kayo sa akin. Zoom pa natin. President. Charis! Hindi maging president. Kailangan ng mensyante. Si Vice Lord. Over. Tapos, AC nyo lang, no? Okay na? Nailagay na? Tapos punta lang kayo sa apps. AC, tapos apps. Tapos hanapin nyo yung S-bar. So, hanapin nyo yung bar X. 2. Ayan yung bar X. 66 point. Pwede na to, 66.60. Good morning. Bar X 66 point. Tapos hanapin nyo yung bar Y. So, magkano si bar Y? 308 point 441. Ayan, nasa choices naman siya parehas. So, ayan. Kung sanay na kayo dito, okay lang din na yan na yung gamitin nyo. Much better, no? Ay, stop.